bahay ay yung bahay na gawa sa bato. So, mahalaga na kung gusto natin maging matibay ang ating mga tahanan ay ito ay matibay yung kanyang pundasyon. So, ganun din po sa ating pananampalataya. Bilang Kristiyano, nagsimula ang lahat sa ating pananampalataya. Di po ba? It all started with faith. Sa Ephesians 2 verse 8 to 9, doon pa lang sinabi na dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. Naging Kristiyano tayo dahil tayo'y nanalig at nanampalataya na mayroong Kristo na namatay para sa atin. At dito nagsimula yung ating walk bilang mga mananampalataya. Sabi doon sa ating binasa kanina, napakahalaga ng pananampalataya kasi kung wala ito, hindi tayo maniniwala na ang lahat ng bagay ay nagmula sa ating Panginoon. Ngunit dahil sa ating pananampalataya, pinanghahawakan natin na ang lahat ng bagay ay nagmula sa Diyos. Ibig sabihin, God owns everything. No? Lahat ay mula sa He is the beginning and siya rin yung katapusan. Yan. So, ito ay pinaka-importante sa lahat sa ating buhay. Ang pananampalataya natin, ang pinakamahalaga na huwag nating makalimutan, huwag nating mapabayaan, huwag nating maisantabi. Ito'y parte ng ating buhay. Kaya nga, kailangan natin itong palalimin at pagtibayin. Yan. Yun ang goal ng Kristiyano. Paano natin siya papalalimin po at paano natin siya pagtitibayin. Yun ang gustong pagdalhan po sa atin ng ating Panginoon. So ang tanong ay, gaano na ba tayo ka-rooted and established sa ating pananampalataya? Kung i-evaluate po natin ang ating mga sarili po, ano po ang kalagayan ng ating kasalukuyang pananampalataya sa Panginoon? Tayo ba ay parang spaghetti? Pababa pataas ang ating status ng pananampalataya? Or kape tayo, minsan malamig, minsan mainit? So, tayo po ang makakasagot niyan sa ating Panginoon. Ayan, so ito na, magsisimula na ako magbasa-basa. Yan, so unang puntos po natin dito, faith is important when we follow Christ. Napakahalaga siya. Kapag tayo ay sumusunod sa Panginoon, kailangan hindi yun nawawala sa ating kasama natin. Yung kasi nga sabi doon kanina, without faith, it is impossible to please God. So, kung tayo ay tagasunod ni Kristo, pero wala naman tayong pananampalataya, kumbaga, walang kabuluhan yung ating ginagawa dahil hindi rin natin siya mapaparangalan. O, pwede na tayong mag-reflect kung ano. So, sa maliit na bagay lang, worry na kami, anxious na kami, no? Natatakot na agad kami, anong mangyayari bukas, pag may nangyaring ganito, parang nagki-question na tayo sa Lord. So, doon pa lang ay hindi na natin nabibigyan ng ang Lord, ng kaluguran, no? So, isa yun sa requirements ng Panginoon sa atin. Kung gusto natin po siyang maparangalan sa ating buhay, kailangan meron tayong pananampalataya. At mamaya mas papalalimin natin kung ano ba yung ibig sabihin ng Panginoon doon sa Hebrew 11 verse 1. Ayan, so magkukote ako doon sa story ng Luke 8. Meron doong story sa Luke 8 kung saan si Jesus at ang mga disciple ay sumakay ng bangka at dinala niya po itong mga disciple papunta sa kabilang lawa. Sabi ni Jesus, let's go over to the other side of the lake. So si Jesus ang nag-command sa kanila. So ang pinapakita nito na kung tayo ay mga tagasunod ni Kristo, mag-o-obey tayo kung saan tayo gustong dalhin ng Panginoon. Salamat sa Lord. Yan. Mag-o-obey tayo. Pag sabi kasi, when we are Christians, di ba, binago na tayo. Yan. Binago na tayo. We no longer live. But sino nang nabubuhay sa atin? Christ lives in us. Yon. Isa yon sa mga dapat manifestation na tayo ay binago, na new creation tayo. So meaning to say, kapag
saan tayo gustong dalhin ng Panginoon, mag-o-obey tayo sa Kanya. Tama po? Yan. At kailangan po natin talagang mas maintindihan po yun ng malalim. Ibig sabihin, doon sa situation na yun, doon sa lawa, gustong sabihin sa atin na si Lord na po ang masusunod sa ating buhay kung saan tayo pupunta, saan niya tayo dadalhin. Okay. Importanteng maunawaan po natin na hindi na tayo ang dapat magmaniobra ng buhay natin, kundi si Lord na. Ayan. So, kapag ginawa natin yon, pag tayo ay fully nagtiwala sa Panginoon, we will encounter Him more sa ating buhay. We will know Him more sa ating buhay. We will experience and see who God is sa ating buhay. Kasi doon sa kwento na yon, diba, nang sila ay tumatawid, nagkaroon ng bagyo, ng malakas na hangin. So, anong ginawa ng mga alagad? So, ginising nila, parang naano sila na, ano ba ito? Dinala tayo dito, tapos parang pinabayaan tayo. Patulog-tulog pa siya habang binabagyo tayo. Gusto ba niya tayong pabayaan? So, kumbaga doon makikita natin na kahit kasama natin si Lord sa araw-araw ng ating buhay, hindi ni Lord sinabi na hindi tayo makakaranas ng mga pagsubok, ng mga kalungkutan, ng mga kabigatan, ng sakit. Hindi bed of roses ang ating buhay kapag tayo ay nasa Panginoon. Na yun ang ini-expect ng marami na kapag ikaw ay nasa Panginoon, kasi ito yung pangako, dapat okay lang, kaayo lang perme ang kamutangan, provided lahat ng pangailangan. So pag hindi na, nagda-doubt na tayo sa Panginoon, no? Pero dito pinakita na kahit si Lord ay nandoon mismo sa bangka kasama nila, ay inalaw ng Panginoon na makaranas sila ng mga pagsubok, ng test. Tama? So, ayun ang isa sa katotohanan ng pagiging Kristiyano. Dadanas tayo at dadanas ng iba't ibang test. Pero kung mapapansin natin doon, nung si Lord ay nag-command na tumigil ka, hangin, tumigil ka, bagyo, tumigil ito agad. So, ibig sabihin, nandun yung pangako na hindi talaga tayo pababayaan ng ating Panginoon. Kasi nga, kasama natin siya sa ating mga paglalakbay. Ayan. So, yun ang isa sa mga itinuturo po sa atin nung kwento na yon doon sa lake. Pangalawang puntos natin, yung sinabi ko po kanina sa verse 6 ng Hebrew 11, without faith it is impossible to please God. Kaya nga, pagkatapos nung scenario doon, sabi ni Jesus sa mga alagad, nasaan ang inyong pananampalataya? Diba? Sabi niya doon, nasaan ang inyong mga pananampalataya? Dito kung mapapansin natin, hindi lang kung ano pa man ang tinitest ng Lord doon, ang ina-address ng Panginoon doon sa mga disciple, yung kanilang faith. Kumbaga, nandito ako, kasama niyo ako, nag-worry kayo, nasaan ang inyong pananampalataya? Yon. Ang dinidevelop ng Lord doon sa mga alagad nung panahong yon ay yung kanilang trust at pananampalataya sa Panginoon. Yun. So, kung kailan tayo dumaranas ng mga pagsubok sa ating buhay, doon ni Lord hinahanap yung ating buong pusong pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya. Doon. Hindi doon sa mga sitwasyon na maganda ang ating kalagayan, meron tayo ng lahat, masaya tayo. Hindi doon. Kundi doon sa kapag dumanas na tayo, gaano ka magiging malalim sa iyong pagtugon sa sitwasyon na iyong kinakaharap. Magtitiwala ka ba sa akin o mag-worry ka? So, yun po. At sabi doon, without faith, it is impossible to please God. So, at saka, sabi din po sa John 15, quote lang natin, when we follow the Lord, sabi doon, kung ano yung dinanas niya, kung ano yung ginawa sa Kanya, yun din ang gagawin sa inyo. Ibig sabihin bilang Kristiyano, kung siya ay nakaranas ng mga test, trials, tribulation, persecutions,
makakaranas din tayo, ni-expect natin. So, medyo malalim yun, no, pag-iintindihin mo, kasi hindi biro yung dinanas ng ating Panginoon. So, kung tayo tagasunod ng Panginoon, ang ating isip at puso at pananampalataya ay nakatingin na doon, naka-advance na dadanasin ko yun. Hindi lang ito laging okay, smooth sailing ang aking paglalakbay. Nandoon na sa puso't isipan mo na ipaparanas ito ng Panginoon sa akin. So, I have to prepare myself. I have to be rooted and established in the Word para pag nandoon na ako, makikita ng Panginoon na meron akong pananampalataya sa Kanya. So, yun po ang ang ini-expect ng Lord sa atin. So, kailangan po natin maging malalim dahil yun ang gustong mangyari sa atin ng ating Panginoon sa ating mga buhay bilang mga tagasunod niya. Sige, pangatlo, faith is not based on emotion but in truth. Hindi siya base sa emosyon. Ano kayang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, minsan, para sa iba, kapag sila ay nagsumusunod sa Panginoon, ang description nila ng faith ay, kumbaga, pag ako blessed ng Lord, pag ako na-inspire, may faith ako. Ganun yung kanilang, pag-treat. Ayan. Ang pananampalataya natin ay hindi po nakabase sa emotion. Though tayo daw ng mga tao ay talagang emotional tayo kasi yun ang disenyo sa atin. No, may emotion talaga tayo. Lalo ang mga babae may emotion talaga. May feelings tayo. Ano ibig sabihin nun? Tayo ay nasasaktan, naiiyak kapag tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok, naiiyak kapag overjoyed tayo sa ginawa ng Panginoon. At minsan naman tayo ay nakatawa, nag-i-express. Yan, iba-iba ang ating nararanasan. Yun ay regalo ng Panginoon na tayo ay makaramdam. Yan. Pero ang ating pananampalataya ay hindi dapat nakabase sa ating emosyon. Ito ay nakabase sa truth, sa katotohanan ng salita ng Panginoon, yung mga binanggit natin kanina. Yan. At itong pananampalataya ay dapat nagmamanifest po siya sa ating mga buhay. Na kung meron tayong pananampalataya, kailangan, ano tawag dito? Yung paraan ng pag-respond natin ay makikitaan ng pananampalataya. Meron tayong kapayapaan kapag dumanas na tayo ng mga pagsubok sa ating buhay. Doon makikita na meron tayong pananampalataya. Dapat mag-manifest yung faith natin doon. Hindi ibig sabihin na kapag tayo ay dumaan sa mga pinagdaan ng Lord, magiging na tayo, magkikling na tayo doon sa katotohanan. Emotional kasi ako tao lang ako nasasaktan ako mahina ako Hindi tayo doon gustong dalhin ng Panginoon. Gusto niya tayong lumalim sa ating pananampalataya. No, kasi kung magbe-base tayo sa ating emotion, madali tayong ma-discourage. Kapag nag-base tayo ng ating pananampalataya, kapag nasaktan tayo dahil hindi natin nakita sa ating kapatid yung ini-expect natin, hindi natin na tanggap yung gusto nating matanggap mula sa iba, hindi natin nakuha yung gusto nating maabot, or hindi natupad yung plano na gusto nating mangyari sa ating buhay, pwede tayong ma-disappoint kasi masasaktan tayo. So, pwedeng iwan agad natin ang ating pananampalataya, pwedeng ipalit agad natin doon kasi nag-cling tayo sa ating pagiging emotional. So, hindi po nakabatay or nakabase ang ating pananampalataya sa emosyon. Actually, may illustration yan yung hindi ko nadala. Yung track, yung faith, at saka yung feelings. Hindi ko siya masyadong inano pa, pero matagal na yun dun sa 4SL kasi na-remind ako. So, ito yung track, maggagana siya dahil itong gasolina, yun yung pananampalataya mo. Tapos, itong feelings, kahit hindi siya nakakonekta doon sa
truck, ay aandar pa rin yung truck. Kasi nandoon yung gasolina at ang gasolina, ayun yung pananampalataya mo. Parang ang ano doon ay, bakit kailangang hilain ka nung feelings mo, kaya mo namang umusad kahit wala yung feelings na yon, kasi nandun yung iyong pananampalataya sa Panginoon. So, ganun kahalaga, ka-essential yung ating pananampalataya. Hindi siya based on emotion. Kasi hindi siya aandar kung nandun yung yung feelings mo na naka-attach doon, sobrang bigat ng feelings mo, hindi mag-work out yung iyong pananampalataya. Kasi mabigat. Yan ang pumipigil. May pumipigil, may restraining force na pumipigil, which is yung feelings mo. So, pwede mo siyang i-detach sa'yo. Aandar pa rin yung track kahit wala yung feelings. Parang, yun lang yung mababaw na pagkaunawa ko doon kasi hindi ko talaga masyado pa daging review ko lang siya. Na, so, yun po. So, tignan po kasi ang aking ay ang gulo. Ayun, dito na ako